So, good day mga Katronics, no? So, ito na po yung unit ni Sir Wilson. Tapos ko na siyang i-calibrate. So, darating sa ito, ganitong unit ni Sir, aparato. So, may manual dito. Pwede mong baguhin yung settings natin. So, ngayon, may sinet up ako dito. Based dito sa manual, sa battery. Ito. So, madali lang naman i-set up yung priority. Kung sino yung, yan. So, dito, ito ang nilagay ko. So, ang nilagay ko is SUB. So, ang meaning ng SUB, solar energy provides power to the load. So, ang priority yung magpo-provide in solar. Tapos, if energy is sufficient, so, yun nga, pagka insufficient download, tsaka battery, yung sekundaryong tutulong. Ngayon, kung wala na yung dalawa, kapag mahina na, tsaka ngayon papasok si utility. Ibig sabihin utility, yung 220. Yan, nakasaksak ngayon. So, operate muna natin to. So, madali lang ito. Madali lang i-set up to. Ngayon, pwede siyang off-grid. Ibig sabihin, itong unit na to ay pwede mo nang magamit kahit wala kang battery. Basta, meron kang at least 1,500 solar panel na capacity. Kasi 1.5 kilowatt eh. Oh. So, ngayon, breakdown natin. So, terminal block ng positive negative battery. So, merong sinulat akong polarity dyan. Then, dito naman, ito yung output natin. Dito nakasaksak yung mga outlet. Pero, sample lang ito. So, dapat ito, lagyan natin ng maayos na outlet. Then, ito naman, sample lang din ito. Nilagyan ko muna ng plug yan, ng cord, AC cord. So, input ito. Para po ito dito sa activation ng hybrid natin. So, ang purpose nito is para pag wala na si solar panel, halimbawa gabi, to papasok ngayon si utility, which is yung 220, para tulungan kargahan si battery. Alright, so hindi na to kailangan ng ATS kasi uninterruptible ito. Just in case na malobat ang battery. Pero pag walang kuryente, wala talaga. So pag hintayin lang natin malobat yung battery. So anyway, so yan. Circuit breaker ng battery, solar. Ito po yung input. Ito po yung output. So may protector tayo at meron tayong LBD. So ang LBD natin, papasok yan kapag once na naka-off-grid ito. Halimbawa, walang kuryente. Tapos naka-off-grid mode. So 24.4, isa-shutdown niya yung unit. Shutdown po. Kasi mechanical siya eh. Mechanical switch. Pero pag mga digital switch, digital power button, hindi niya pwedeng i-shutdown system. Ang gagawin lang niya is ikakat lang niya yung load para hindi ma-drain ng gusto yung battery. So, buksan natin. So, yan. Gumana na yung ating power bar. So, since wala pala tayo solar ngayon, makulimlim din. Pero na-test ko na to ng power supply na 23 volts. So, okay naman. Lumabas na may icon niya. So, ayan. Nakikita nyo. So, open na natin ito. So, naka-calibrate na rin to. Calibrated na rin to. So, yan. May output na yan. Yan. So, yan po yung output niya. Mataas, no? 229. Parehas na parehas po rito. Alright. So, ngayon, yan po ang battery natin, 26.2. So, i-on po natin itong utility para makargahan po. Ayun. So, ayan po, lumabas po yung icon niya. So, china-charge niya yung battery ngayon. 26.3. Ayan, umaangat na siya konti. So, testing natin. So, gawin muna natin, i-upgrade muna natin. Patayin muna natin to. Alright, so, saksak natin itong ating reciprocating saw na 750 watts. Alright. Okay. So, for testing purposes only lang yan. So, sarado muna natin. Testing na natin tong reciprocating saw. Wait lang pala. Kailangan buksan natin pala to. Sorry. Okay, para makita natin yung load yan. Makita niya 0-0 pa.
scroll natin dito para makita natin. Yan, zero load. So, buksan natin to. Alright. So, bumabagsak yung voltahe natin kasi naka-off si utility at wala tayong solar. So, on natin siya. Yan, para suportahan yung ating battery. Again, inuulit ko, pwede itong magamit kahit wala mo ng battery. Basta may solar panel ka na tamang specs. 1.5 kilowatt din na specs ng solar panel. So, pwede mo na siya magamit. So, isi-set mo lang dito. Kailangan iset mo lang dito. So, madali lang. Set mo lang dito. Nandyan naman lahat. So, madali lang siyang i-calibrate. Yun po ang kagandahan sa hybrid system. So, meron pa siya ditong outlet. Pwede rin kayo magsaksak dyan. Okay? So, yun lang po mga Katronics, no? God bless.